Muli pong pinag-uusapan si Picoin ngayon dito sa mundo ng crypto. Pero hindi dahil sa magandang balita. Sa halip, nagiging sentro po siya ng atensyon dahil po sa posibleng pagbagsak niya pabalik sa all-time low o ang kanyang pinakamababang presyo na 0.40 or 40 cents. Ayon po sa mga technical indicators, lumalakas po ang mga sinyales na talagang bumababa ang kumpiyansa ng mga investors kay Pi. At ang tanong po ng marami ay babagsak na nga ba ulit si Picoin sa kanyang pinakamalalim na presyo? Kaya sa video na ito ay hihimay-himayin po natin ang nangyayari sa likod ng charts. Alamin natin kung bakit nawawala ang buying pressure, bakit lumalakas ang bentahan, at ano po ang kahulugan nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors. Pero bago po tayo magpatuloy, ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. Yan, simulan po natin sa kung ano po ang ipinapakita ng chart ni Picoin. Ayan, kung titignan po natin ang galaw ni Picoin mula July 1 hanggang July 4 ay mapapansin natin na nagkaroon siya ng maikling consolidation. Ibig pong sabihin ay panandali ang naging balanse ang bentahan at saka bilihan. Sa panahong ito ay bumangga po siya sa resistance level na 0.50 habang nakahanap naman siya ng pansamantalang support sa presyong 0.47. Pero nitong nakalipas po na Biyernes, bigla pong lumakas ang pwersa ng mga nagbebenta or sellers. Kaya bumagsak po ulit si Picoin sa ilalim ng kanyang support level na 0.47 na tila ba nawalan ng lakas ang mga bulls o ang mga buyers. Dahil dito ay nagsimula na naman siyang bumaba at ngayon ay nagtitrade na lamang po siya sa presyo na 0.44. At ang tanong po ngayon ay may posibilidad bang bumaba pa ito sa presyong 0.40 at ang kanyang kung saan ay ang kanyang pinaka low na presyo sa kasaysayan. Ngayon ay umpisan na po nating pag-usapan ang mga technical indicators dito. Yan, simulan po natin sa tinatawag na AD line. Yan, AD line ni Picoin. Ayan po ang PiAD. Ayan, ito po ang accumulation distribution line or AD line. Para mas maintindihan po natin ito sa simpleng paraan, ay isipin natin na ito ay ang pulse ng or pulso ng demand kay Picoin. Kapag tumaas po ang AD line, ibig sabihin ay marami po ang bumibili or nag-a-accumulate. Ayan. Pero kapag bumaba po ito, mas marami ang nagbebenta kaysa sa bumibili. Sa ngayon, mula po June 25 hanggang ngayon ay bumagsak po ang AD line ni Pi ng 82%. Nasa negative 300.73 million na ito. Ibig sabihin ay sobrang daming tao ang nagbenta kay Pi nitong mga nakaraang linggo. Para bang hindi na sila naniniwala sa kakayahan ni Pi na bumangon muli sa short term. Kaya ihahalin tulad natin ito sa relasyon para na po itong break up. Yung mga dati mong supporters, isa-isa na pong umaalis. Ayan. Ang sunod po nating indicator dito ay ang tinatawag na DMI or Directional Movement Index ni Pi. Yan, isa po itong mahalagang indicator at ito ay isang tool para magbigay ng sukat or metric kung gaano po kalakas ang isang trend. Kung ito ba ay pataas or ito ay pababa. Ayan. Ang DMI ay meron po siyang dalawang linya rito. Ang positive DI ay nagsasabi kung malakas po ang pagtaas at ang negative DI naman ay nagsasabi kung malakas ang pagbaba. Sa kaso po ni Pi, mas mataas ngayon ang negative DI kumpara sa positive DI. Ibig sabihin ay mas nangingibabaw ang pababang galaw ng presyo. Mas marami po ang bentahan kaysa sa bilihan.
mas matindi po ang control ng mga bears kaysa sa mga bulls. Kapag ganito po ang setup ng DMI, isa lang po ang ibig sabihin nito, bearish ang market at posibleng magpatuloy po ang pagbaba ni Picoin. Ngayon ay gaano naman po kalapit si Pi sa kanyang all-time high? Ayan. As of now, si Pi po ay nasa presyong 0.44 at kung hindi po siya makakakuha ng sapat na buying demand, malaki po ang posibilidad na bumalik siya sa kanyang all-time low na 0.40. Ang isipin mo, ilang cents na lang ang pagitan. Konting tulak na lang mula sa mga sellers ay pwede na po siyang bumalik sa pinakapangit na presyo na kanyang naabot. Pero hindi pa ito tapos. May posibilidad pa rin na bumalik ang mga buyers. Kapag nangyari po ito, posibleng mag-surge po ulit si Pi pabalik sa presyong 0.47 or baka aakyatin pa niya ng hanggang 0.50 kung magiging sapat po ang demand. Ngayon ay ano po ang dapat nating bantayan dito bilang mga traders at saka investors. Kung isa ka pong trader na mahilig sa short term na galawan, dapat po nating bantayan ang support level na 0.40. Kapag nabasag po kasi ito, posible po ang mas malaking pagbagsak pa. Kung isa ka naman pong long-term holder, dapat mo ring timbangin kung kaya mo pa bang tiisin ang ganitong volatility ni Pi. Mahalaga rin na obserbahan natin ang volume at saka trend indicators tulad po ng AD line at saka DMI. Kasi dito po natin malalaman kung may confidence pa ba ang market kay Pi. At bilang panghuli ay pag-usapan naman po natin ang posibleng epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors. Para po sa atin dito sa Pilipinas, bilang mga Pinoy crypto traders at investors, ang ganito pong balita ay isang babala. Una, hindi lahat ng sikat na coin ay ligtas po sa pagbagsak. Kahit pa matagal nang pinag-uusapan si Picoin, wala pa rin po siyang matibay na patunay na kaya niyang panindigan ang hype niya noon. Pangalawa, ito ay paalala sa ating lahat na hindi po sapat ang sumakay sa uso. Mas mahalaga pong pag-aralan natin ang technical analysis at market indicators bago po tayo pumasok sa isang investment. Lalo na sa isang coin tulad ni Pi na wala pang malinaw na listing sa mga major exchanges. At bilang panghuli, ang masasabi ko naman tungkol dito ay sa totoo lang si Picoin ay parang isang kwento ng pwedeng maging handa pero baka hindi pa ngayon. Ang pagbaba po ng AD line at ang bearish signal sa DMI ay malinaw na sinyales na maraming traders ang nawalan ng tiwala sa kanya sa short term. Pero hindi pa ito katapusan. Lahat ng coin ay dumadaan po sa cycles. Kung makakabalik po ang demand at kung makikita natin ang development sa kanyang ecosystem, baka may pag-asa po itong si Pi. Pero sa ngayon ay ingat muna tayo, lalo na kung hindi natin kayang mawala ang ating puhunan. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.